tahimik ang blind date. Hanggang sa hinawakan ng mali na bata ang kanyang kamay at nagtanong, "Ikaw ba ang bago kong mami?" Inayos ni Clara ang strap ng kanyang cream na shoulder bag papasok niya sa maliit na kapihan sa Bonifacio High Street. 10 minuto bago ang kanilang takdang oras. Bahagyang kumakabog ang kanyang dibdib. Siya ay 25 taong gulang, isang ilustrador, at hindi isa sa mga taong padalos-dalos sa mga desisyon, lalo na sa mga blind date. Ngunit heto siya. Nakasuot siya nga malambot na beige na cardigan sa ibabaw ng isang mapusyaw na asul na bestida. Ang kanyang alon-along buhok na kulay sokolate ay marahang nakalaylay sa kanyang nga balikat at tanging isang dampi lang ng lip gloss ang kanyang kolorete. Hindi sobra, hindi rin simple, sapat lang. Pumili siya ngang isang mesa sa sulok at umupo. Ipinatong ang kanyang nga kamay sa kanyang kandungan. Sa tuwing tumutunog ang kampana sa itaas ngang pinto, siya ay napapatingin. Ang kaibigan niyang si Bea ang nag-ayos nito, sinasabing kailangan ni Clara na muling magtiwala sa mundo. Matapos magtapos ang kanyang huling relasyon sa kabiguan at katahimikan, tuluyan na siyang umiwas sa pakikipagdat. Hanggang sa araw na ito, eksaktong alas 4 ngang hapon. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng navy na coat. Mukhang kalmado at formal. Mabilis niyang sinuri ang kapihan, at pagkatapos ay natanaw siya. Automatikong tumayo si Clara. "Clara?" tanong niya. Mahinahon ang boses. "Ako si Juan." "Oh," malumanay siyang ngumiti. Inilahat ang kanyang kamay. "Ikaw siguro si Juan." Kinuha niya ang kanyang kamay at bahagyang tumango. "Ikinagagala kitang makilala." Umupo sila. Ang unang ilang minuto ay tila napakatagal. Tila pareho silang hindi alam kung saan magsisimula. Huminga si Clara sa kanyang kape at lumingalinga. Sinusubukang mag-isip ng kahit ano na makakaputol sa katahimikan. Kaya siya na ang nagsimula. Nakalok ng isang magiliw na ngiti. Madalas kabarito. Tiningnan siya ni Juan. Kumurap ng isang beses bago sumagot. "Hindi. Unang beses." Isa pang sandali ng katahimikan. "Gusto ko ang ambience." Patuloy niya, nang hindi nagpapatinak. "Medyo comfortable." "Oo nga." Simpleng sabi niya, at pagkatapos ay tumingin sa bintana. Bahagyang itinaas ni Clara ang kanyang ulo. "Hindi ka pala masyadong madaldal, ano?" Huminga ng malalim si Juan, halos isang paktawa. "Hindi nga. Pasensya na. Pinag-aralan ko pa rin ito." Ngumiti siya ng may kabaitan. "Pareho pala tayo." Bago pa man bumalik ang nakakailang nakatahimikan, biglang bumukas ng malakas ang pinto sa harapan. Isang maliit na batang babae, hindi hihigit sa 3 taong gulang, na nakasuot ng matingkat na rosas na bestida at puting sapatos, ang pumasok sa kapihan. Ang kanyang ngakulot na buhok ay tumatalbok habang mabilis siyang lumampas sa counter at dumiretso sa kanilang mesa. "Daddy!" Sigaw niya. Ngunit pagkatapos ay napunta ang kanyang mata kay Clara. Walang paalinlangan, inabot niya at hinawakan ang kamay ni Clara. Nagulat si Clara habang kumakapit ang maliit na bata sa kanyang daliri. Tumingala ang bata na may malawak at inosenteng mata. "Ikaw ba ang bago kong mami?" Tila huminto ang buong kapihan. Napanganga si Clara sa gulat. Biglang tumayo si Juan. Bakas ang pakataranta sa kanyang karaniwang stoikong ekspresyon. "Lia." Ang bata. Humarap si Lia sa kanya. Nakangiti. "Daddy, nakita ko na siya." Mabilis siyang lumibot sa mesa. Yumuko sa tabi niya. "Hoy, anak. Anong ginagawa mo rito?" "Nauna siyang tumakbo sa akin," sabi ngang isang boses mula sa pinto. At isang babae na nasa mga 50 anyos ang pumasok. Halatang natataranta. "Pasensya na po, Sir Juan. Dapat sa studio tayo makikita." Nakita ka niya sa bintana at tumakbo papasok. Tumango si Juan sa babae, pagkatapos ay bumalik kay Lia. "Hindi ka pwedeng tumakbo ng ganyan. Okay?" Pero nakita ko siya pupumilit ni Lia habang hawak pa rin ang kamay ni Clara. Kamuha niya yung nasa panaginip ko. Napakurap si Clara. Nasa pagitan ng pagkamangha at kahihiyan.
Tumayo si Juan at humarap kay Clara. Kinakamot ang batok. Pasensya ka na talaga. Wala ito sa plano. Okay lang, mabilis na sabi ni Clara. Mas malambing ang boses kaysa sa inaasahan niya. Tiningnan niya si Leah. Nangumiti sa kanya na parang matagal na siyang kilala. Nagkaroon ngang katahimikan at pagkatapos. Na parabang may nabasak sa loob niya dahil sa bigat ng kakaibang sandali. Tumawa si Clara. Nagsimula ito bilang isang mahinang tawa. Pagkatapos, ay lumakas. Tiningnan siya ni Juan. Nagulat. Tumatawa ka, sabi niya na parang bago ito. Oo, sagot niya, kumikinang ang mamata. Ito ang unang beses na may nagtanong sa akin kung ako ang nanay nila. Sa isang unang date pa. Sa unang pagkakataon mula nang umupo siya, ngumiti si Juan. Isang tunay na ngiti. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, may naramdamang pagbabago si Clara. Siguro hindi naman pala masama ang ma-blind date. Nakaupo si Clara sa tapat ni Juan sa parehong sulok kung saan panandaliang pinalitan ng tawanan ang katahimikan. Inilapa ng waitress ang 2 kape at isang plato ngang cookies na inorder ni Leah para sa lahat. Tumihim si Juan. Dapat akong humingi ng paumanhin. Hindi. Dapat nandito si Leah. Dinala siya ngang yaya sa maling lugar. Bahagyang ngumiti si Clara. Ayos lang. Sa totoo lang. Baka nailigtas niya tayong dalawa. Yung katahimikan kanina. Nakakabingi. Mahinang tumawa si Juan sa unang pagkakataon ng gabing iyon, pero dapat kong ipaliwanag. Pumanaw ang asawa ko 2 taon na ang nakalipas. Simula nun, kami na lang ni Leah. Hindi ko karaniwang pinag-usapan. Lumambot ang ekspresyon ni Clara. Nakikiramay ako. Tumango siya. Nakatuan ang tingin sa kape. Pinananatili kong tahimik ang buhay, pribado, marahil masyadong pribado. Dahan-dahang pinakpatong ni Clara ang kanyang kamay. Bawat isa ay may iba't ibang paraan ngang pahilom. Tumingin si Juan. Nagulat sa kawalan niya ngang panghuhusga. Hindi siya sumusubo na ayusin ito o mag-alok ng awa. Nakikinig lang siya. Samantala, si Leah, na nakdo-drawing sa isang napkin, ay lumipat sa tabi ni Clara. Pwedeng dito ako umupo sa tabi ni Mami? Halos mabulunan si Juan. Leah, hindi siya mahinang tumawa si Clara. Okay lang, hayaan mo siya. Ngumiti si Leah at sumandal kay Clara na parang ito ang pinaka-natural na bagay. Naramdaman ni Clara ang isang tahimik na init na namumukatkat sa kanyang dibdib. Dumating ang kanilang nga pagkain. Grilled cheese para kay Leah. Sopas para kay Clara. Isang sandwich para kay Juan. Mas madali nang dumaloy ang usapan ngayon. Nakwento si Leah tungkol sa preschool, mga-cartoons, at kung paanong hindi marunong mag-drawing ang kanyang tatay kahit isang pusang stick figure. Nanukso si Clara. Totoo ba yan? Hindi marunong mag-drawing si Mr. Nakisabay si Juan. Totoong toto. Walang away yan. Nagtawanan sila. Hindi dahil sa pilit, kundi dahil sa isang bagay na toto. Habang nililigpit ang plato, napansin ni Leah ang isang maliit na kahoy na tinidor sa mesa. Ang hawakan ay nukit sa anyo ng isang nakangiting pusa na may tali na twine. Dekorasyon lamang ito. Sana mayuwi ko ito, bulong niya. Dahan-dahang nagsimula si Juan. Anak, paariya na restoran. Bago pa siya matapos, kinuha ni Clara ang isang ballpen at napkin mula sa kanyang pitaka. Sandali lang. Mabilis siyang nag-drawing. Ang kanyang guhit ay tiyak at maganda. Salok nga ang ilang minuto, nagawa niyang muli ang pusa sa napkin. Maingat itong tinupi at inilagay sa mga kamay ni Leah. Hindi ito ang tunay, sabi ni Clara. Pero ito ay isang bersyon na ginawa para lang sa iyo, Prinsesa Leah. Napasinghap si Leah at niyakap ito sa kanyang dibdib na parang isang kayamanan. Salamat. Pagkatapos ay tumingala siya na may nakniningning na mga mata at nagtanong. Ikaw ang bago kong mommy, di ba? Nanigas si Juan, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa paraan ng pagtingin ni Leah kay Clara nang may buong tiwala, isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Napakurap si Clara, nabigla, ngunit ngumiti ng malumanay. Siguro hindi mo ako mommy, mahina niyang sabi.
Pero pwede akong maging kaibigan mo na mahilig sa mga pusa tulad mo. Tila nasiyahan si Lia doon at bumalik sa kanyang nga drawing, humuhuni, nawala ang tensyon. Pinagmasdan ni Juan si Clara habang tinutulungan niyang uminom ng juice si Lia. Hinahawi ang isang hiblangang buhok mula sa mukha ng bata. Ang kanyang pasensya, ang kanyang kahinahunan, may kung anong gumalaw sa loop niya. Nang oras na para umalis, kumapit si Lia sa kamay ni Clara. Makikita pa ba tayo? Yumuko si Clara. Hinawi ang buhok ni Lia. Siguro. Noong gabing iyon, pabalik sa kanyang maliit na apartment, umupo si Clara sa tabi ngang bintana, bukas ang kanyang sketchbook sa kanyang kandungan. Ang liwanag ng iloposte ang nag-ilaw, sa pahinahabang dahan-dahang gumagalaw ang kanyang lapis. Una niyang iginuhit si Lia. Ang laso ay bahagyang nakatabingi. Pagkatapos ay si Juan. Tahimik, mabait, maalalahanin. Sa huli, iginuhit niya ang kanyang sarili. Ang sketch ay parang toto, isang nakapirming sandali, malambot at magili. Sa kabilang dakong lungsod, nakaupo si Juan sa kanyang madilim na sala. Tulog na si Lia. Ang napkin na may pusa ay nakatabi sa kanyang unan. Tinitigan niya ang kanyang telepono. Ang kanyang ngahin lalaki ay nakalutang. Sa wakas, naktip siya. Salamat. Hindi ko alam na kailangan pala namin ang araw na ito. Ilang minuto ang lumipas. Sumagot si Clara. Sa tingin ko kailangan ko rin ito. Nagpatuloy ang mamensahe pagkatapos nun. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, maliliit na bagay, ang paboritong merienda ni Lia, isang larawan ng bagong sketch, isang komento tungkol sa panahon. Walang nga pangako, walang pilitan, 2 taon lamang na muling nakahanap ng isang bagay na maingat, isang bagay na toto. Sabado ng umaga nang matanggap ni Clara ang tawag. Ang boses ni Juan ay kaswal ngunit puno ng pag-asa. Pupunta kami sa Ayala Triangle Gardens ngayong hapon. Gusto kang gimbitahan ni Lia. Miss Mommy, sinabi ko sa kanya na hindi ito date, isang friendly picnic lang. Anong masasabi mo? Bago pa makasagot si Clara, narinig niya ang isang maliit na boses na sumisigaw sa speaker. Teacher, nahanda ako ng magandang damit. Hindi napigilan ni Clara na tumawa. Sige, mahina niyang sabi. Pupunta ako. Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang tumatagos sa mapuno nang dumating si Clara. Nakasuot siya ng isang magaan na dilaw na sundres na kalugay ang buhok, may kaunting kintab sa kanyang mga labi. Nakita niya sila malapit sa pinakatahimik na sulok ng parke. Si Juan na naglalatang ng picnic blanket. Si Lia na tumatalon-talon sa isang rosas na bestida na may bunny-eared headband. Clara, sigaw ni Lia, tumatakbo papalapit sa kanya. Yumuko si Clara saktong-sakto para salubungin ang yakap ngang maliit na bata. Mukha kang prinsesa, bulong niya. Ngumiti si Lia at itinaas ang isang nakarolyong drawing na tinalian ng satin ribbon. May ginawa ako para sa iyo. Lumapit si Juan, may hawak na maliit na basket na yari sa yantok. 5 minuto na siyang tanong nang tanong kung darating ka. Hindi ko ito palalampasin. Sagot ni Clara. Nakatingin sa kanyang mga mata. Habang inilalatag ni Juan ang nga sandwich at prutas, umupo sina Clara at Lia sa ilalim ng isang puno na may mga Crayola at sketch paper. Iginuhit ni Clara ang kanyang pala sa isang papel, pagkatapos ay ginawa itong isang makulay na prinsesa paru-paro na may kumikinang na mga pakpa at isang korona. Ikaw naman, sabi ni Clara. Iniabot ang Crayola. Humagigik si Lia habang ginuguhit ang kanyang mas maliit na kamay sa tabi ng kay Clara. Tingnan mo, akin yung baby butterfly. Ngumiti si Clara at kumuha ng isang maliit na ribbon mula sa kanyang bag. Dahan-dahan niyang tinalian ang isang kulot ni Lia sa isang mayos na side braid at nilagyan ng flower clip. Miss Artist of the Day, sabi niya na may mapaglarong payuko. Natawanan sila. 2 artista sa kanilang sariling maliit na mundo. Ngunit pagkatapos ay isang maliit na singhap. Naku po, ang paboritong peach na Crayola ni Lia ay gumulong pababa at nahulo sa isang mababaw na lawa sa malapit. Mukha siyang iyak na. Iyon ang kulay na ginamit ko para ay drawing ang bahay natin. Magsisimula sanang tumayo si Juan, ngunit kumilos na si Clara.
Walang pag-alinlangan, hinubat niya ang kanyang sapatos, itinaas ang kanyang bestida hanggang sa itaas ang kanyang gatuhot, at maingat na humakbang sa tubig. Malamig at maputik sa ilalim. Ngunit sulit ang lahat nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Lia nang bumalik siya, hawak ang basang Crayola. Ang isang tunay na artista ay hindi nawawala ng kanyang paboritong kulay, deklara ni Clara. Niyakap ni Lia si Clara mula sa likuran, bumubulong. Ikaw talaga ang bago kong nanay. Nanikip ang puso ni Clara. Bahagya niyang inilingon ang kanyang ulo at sinalubong ang tingin ni Juan sa kabilang pani ng kumot. Nakita niya ang lahat at sa unang pagkakataon, tila bumaba na ang kanyang ngapada. Lumambot ang kanyang mamata at ang kanyang walabi ay nagdiin na parang sinusubukang pigilan ang maemosyon na masyadong malaki para sa mga salita. Kalaunan, makatabi silang umupo sa isang bangko. Naghahati sa mga sandwich at hiniwang mansanas. Humuhuni si Liang ang isang kanta. Iwinawasiwas ang kanyang nga paa. Maingat na pinunasan ni Juan ang kaunting mustasa sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay dahan-dahang inayos ang tirintas na ginawa ni Clara. Pinano sila ni Clara. Tahimik ang kanyang ekspresyon. Mayroong isang bagay na hindi may kakailang magiliw sa paraan ng kanyang pakilos. Hindi lang isang lalaking gumaganap sa papel ng isang ama, kundi isang lalaki na ang buong mundo ay umiikot sa maliit na batang babae na nakaping sa kanyang tabi. Pagkatapos kumain, hinaluho ni Lia ang kanyang maliit na backpack at inilabas ang nakarolyong papel na dala niya kanina. Para sayo ito, sabi niya. Iniabot ito kay Clara. Dahan-dahang binuksan ito ni Clara. Ipinakita ngang crayon drawing ang tatlong figura na makakahawak kamay sa ilalim ngang isang maningning na araw. Isang matangkat na lalaki na may brown na buhok, isang maliit na batang babae na nakaping, at isang babae na may mahabang buhok na kulay tsokolate. Bawat figura ay may label na isinulat sa malalaking letra. Ako, si Daddy, si Clara. At sa ilalim, sa makulay na pagsulat, pamilya ko. Napigil ang hininga ni Clara. Bahagyang nanginginig ang kanyang gadaliri habang sinusundan ang gaguhit ngang Crayola. Nanatiling tahimik si Juan sa kanyang tabi, nakatitik ang nga mata sa larawan. Dahan-dahang umihip ang hangin, itinaas ang isang dulo ng drawing. Inayos ito ni Clara. Isinuksok ang sulok sa likod ng kanyang palat. Sumandal si Lia sa tuhod ni Clara. Kung mananatili ka magpakailanman, inaantok niyang bulong. Iyon ang pinakamagandang mangyayari. Tumingin si Clara kay Juan. Wala siyang sinabi. Ganon din siya. Ngunit sa mahaba at mabigat na katahimikang iyon, may nakbago, isang bagay na hindi kayang ilarawan ng masalita. Isang tanong na walang boses. At isang sagot na walang pagdududa. At sa unang pagkakataon sa loop ngang maraming taon, wala sa kanila ang nakaramdam na estranghero sila. Isang tahimik na Miyerkules ng hapon, nakupo si Clara sa kanyang maliit na mesa sa kusina, humihigop ng saa, at nag-scroll sa kanyang telepono. Wala siyang partikular na hinahanap, nagpapalipas lang ng oras. Ngunit pagkatapos ay isang headline ng artikulo ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang mailap na CEO sa likod ng Sinac Holdings, Juan de la Cruz, nakita sa isang picnic sa Ayala Triangle Gardens. Tumalon ang kanyang puso. Naklik siya. Hindi malinaw ang larawan, ngunit sapat na. Siya na may hawak na maliit na batang babae, si Lia. At sa sulok ngang frame, siya mismo. Ibagsak ni Clara ang telepono sa mesa na parang napaso siya. Si Juan ay isang CEO ng Sinac Holdings. Lahat ay nakugnay. Ang maingat na kilos. Ang pulidong karisma. Ang paraan ng kanyang pakilos na tila mas kalmado kaysa sa karaniwang tao. Ang mamahaling relo na hindi niya napansin hanggang ngayon. Ang tahimik na kumpiyansa. Akala niya ay isang maalalahaning single dad lang siya. Hindi isang lalaking ang pangalan ay lumalabas sa mga business magazine. Naramdaman niyang naloko siya. Bakit hindi niya sinabi sa kanya? Kinaumagahan, hindi niya sinagot ang kanyang mensahe, pati na ang sumunod. Nang gabing iyon, naktip siya ng isang linya. Pasensya na, pero sa tingin ko mas mabuting itigil na natin ito. At iyon na, walang tawag, walang pakiusap, tanging katahimikan hanggang sa dumating ang isang pakete. Walang label, pangalan niya lang. Sa loop,
isang leather-bound na notebook. Agad niyang nakilala ang sulat kamay. Kanya iyon. Binuksan niya ang pabalat. Pahina-pahina. Mga entry na isinulat kamay sa asul na tinta. Mula sa unang araw na nakita kami, pumasok siya na may buhok na hinahangin at kaba sa kanyang mamata. Tahimik ako. Mabait siya. Sabi ni Lia gusto niya itong maging bagong mami niya. Tumawa ako, pero may kung anong hindi nakakatawa doon. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa kumpanya. Hindi dahil gusto kong magsinungaling. Dahil sa wakas, may isang taong nagustuhan ako bago nila ako i-google. At sa wakas, ang araw na tinanong siya ni Lia ng tanong na iyon, nasimula akong umasa na baka pwede nga talaga siya. Niyakap ni Clara ang notebook sa kanyang dibdib. Namuo ang luha sa kanyang mata, ngunit ipinikit niya ito, umiling. Hindi niya maaring hayaang manaik ang damdamin sa katotohanan. Masyadong makaiba ang kanilang nga mundo. Hindi siya para sa ganitong uri nga atensyon. Lumipas ang nga linggo ng tahimik. Isang gabi, tumunok ang kanyang telepono. Hindi kilalang numero. Ospital pala. Hi Miss Clara. Madalas ka pong nababanggit ni Lia. Naisip naming dapat ninyong malaman. Nandito po siya. May lagnat. Hinahanap ka po niya. Iniwan niya ang lahat at tumakbo. Pagdating niya, tulok si Lia. Namumula ang ngapis ni dahil sa laknat. Tulok si Juan sa upuan sa tabi niya. Mukhang ilang araw nang hindi nakakapahinga. Sinalubong si Clara ng isang nurse sa labas ng silid. May para sa inyo po, sabi ng nurse. Inyabot sa kanya ang isang maliit na kahon na nakabalot sa malambot na rosas na papel. Pinabibigay niya po ito sa inyo kung sakaling dumating kayo. Salop ng kahon, isang set ng watercolor brush, pino, bago, profesional, at isang tala. Nagbalik ang kulay sa isang mundong naging abo para sa amin. Salamat. Walang pangalan, ngunit hindi niya kailangan. Matagal na tumayo si Clara sa bintana. Pinagmamasdan ang lalaking natutulok sa tabi ng kanyang anak, ang parehong lalaki na walang ipinakitang iba kundi pasensya, respeto, at tahimik na pagmamahal. Tiningnan niya ang brush. Pagkatapos ay si Lia, na payapang natutulok. Muling hinaplos ng kanyang madaliri ang gilid ng tala. Sa unang pagkakataon sa loop ng ilang araw, may naramdaman ang kanyang puso maliban sa takot. Pakiramdam niya ay nasa tahanan siya. Ang headline ay kumalat sa internet na parang apoy. Napapanggap na single mom, nakabingwit ng bilyonaryong tatay. Tinitigan ni Clara ang screen, nanigas ang kanyang kamay sa kanyang tasa ang kape, isang larawan niya, at ni Juan, na makahawak kamay kay Lia, sa labas ng isang art exhibit. Ang caption ay malupit sensational, at ganap na hindi totoo. Sa loob ng ilang oras, tinawagan siya nga, studio kung saan nagtuturo si Clara. Sinabi ng board na hindi nila kayang harapin ang atensyon. Ganun lang? Tinanggal siya ng walang tunay na dahilan ng walang pagkakataong magpaliwanag ng gabing iyon. Nakaupo si Clara sa kanyang kama, nakatitik sa drawing na ibinigay ni Lia. Walang tigil ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Nga news outlet na sinusubukang kumuhang komento. Ngunit isinara niya ito. Naktalukbong ang kumot at umiyak. Ang kanyang mundo ay nagulo dahil sa isang inosenteng koneksyon. Nalaman ni Juan sa loob ng isang oras. Dinalo ng kanyang asistan ang artikulo sa kanya habang nasa isang pulong, nanigas ang kanyang panga. Walang pag-alinlangan, nagpatawag siya ng press conference. Sa harap ng mga kamera na may kalmadong ngunit matatak na boses nagsimula siya. Gusto kong tugunan ang narrative na kumakalat ngayon. Ang babae sa larawan ay si Clara. Hindi siya gold digger. Hindi siya nakahabol ang pera ni Numan. Ni hindi niya alam kung sino ako noong una kaming makita. Huminto siya. Pagkatapos ay tumingin diretso sa kamera. Pumasok siya sa aming buhay dahil tumakbo ang anak ko sa kanyang nabisik at nagtanong kung siya ba ang bago niyang mommy. Nanatili siya dahil nagdala siya ng liwanag at kulay sa isang buhay na akala namin ay nawala na ng pareho. Walang kinuha si Clara sa amin. Isinauli niya sa amin ang lahat. Tahimik ang silid. Ang kanyang masalita ay hindi parang isang pahayag. Tila ito ang katotohanan.
Hindi ito napanood ni Clara ng live, ngunit nakatanggap siya ng video link mula sa isang hindi kilalang tao. Pinindot niya ang play na nanginginig ang kamay. Nang magsalita si Juan, kumabog ang kanyang dibdib. Nang sabihin niyang, isinauli niya sa amin ang lahat. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Bumuhos ang luha sa kanyang ngapisngi. Kinabukasan, nagpasya si Clara na maglakad sa lumang community center kung saan siya dating nagtuturo ng art class sa mabata. Wala siyang inaasahan. Ngunit pagliko niya sa kanto, natigilan siya. Dosa-dosa ng dati niyang mga estudyante ang naroon, naktipon sa isang makulay na grupo. May hawak na mga karatula na gawa sa pininturahang karton at glitter glue. Ang isa ay nagsasabing, Miss Clara, bumalik ka na po. Isa pa, namimiss namin ang mabahagari mo. At ang pinakamalaki sa lahat, Miss Clara, naniniwala kami sa iyo. Nabitawan ni Clara ang kanyang bag. Napahawa sa kanyang dibdib. Isa sa mga mas batang-bata, isang batang lalaki na may mansangang pulang pintura sa pisngi, ang tumakbo at nagabot sa kanya ngang isang crayon drawing niya na may mga pakpangang anghel. Lumuhod siya. Niyakap ito ng mahigpit. Nalulula sa pagmamahal. Nang gabing iyon, nakaupo si Clara sa kanyang mesa, muling nagdo-drawing sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ngali niya ay puno ng pag-asa, nakbalik ang makulay. Asa sulok ng niyang bagong obra. Iginuhit niya ang isang maliit na batang babae na nakaping na bestida na kahawak kamay ang isang babaeng may mahabang buhok. Ang caption sa paikwot na sulat ay nagsasabing, hindi lahat ng pamilya ay isinilang. Ang iba ay iginuguhit. Ang Children's Art Exhibition ay ginanap sa isang bulwagang may bubong na salamin na nailawan ng ginintuang sikat ng araw sa hapon. Nakahanay sa mga pader ang makukulay na mga pinta. Bawat hagot ng brush ay nagsasalaysay ng isang kuwento ng nga pangarap at pagkamalikay ng nga bata. Ang kumpanya ni Juan ang nag-sponsor ang kaganapan, ngunit ngayon ay hindi siya naroon bilang isang CEO. Siya ay isang lalaki lamang na tahimik na nakatayo sa tabi ngang isang babaeng hindi niya mapigilang isipin at isang maliit na batang babae na naniniwala pa rin sa mahika. Dumating si Clara na kahawak kamay si Lia, na nakasuot ng kanyang paboritong rosas na bestida, na may kumikinang na laso at katukmang sandalyas. Ang kanyang mamata ay kumikinang tulad ng dati bago ang isang kapanapanabik na bagay. Halika na, mommy. Humagikik siya. Hinihila si Clara. Gusto kong ipakita sa kanila ang painting ko at ang bago kong mami. Si Juan, na nasa loop na at nag-ayos ng isang maliit na easel, ay lumingon saktong-sakto upang makita si Lia na hinihila si Clara sa pasilyo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mukhang medyo nataranta si Clara, ngunit ngumiti ng toto. Napagtanto niya noon na hindi na niya itinatama si Lia kapag tinatawag siyang mommy. Sa buong hapon, inilibot ni Lia si Clara sa exhibit na parang isang ipinagmamalaking curator. Ipinakikilala siya sa mamagulang, guro, at maging sa asawang alkalde. Ito si mommy, ngiti niya sa bawat pakakataon. Mas magaling siyang magpinta kaysa sa akin, pero hahabol ako. Si Clara sa kanyang malambot na asul na bestida at ang kanyang buhok na nakalaylay sa kanyang balikat ay nahihiyang tumawa sa simula, ngunit unti-unting nawala ang pakailang. Nakisama siya na parang dati pa siyang naroroon. Kalaunan, makakasama silang umupo sa isang maliit na creative corner kung saan hinihikayat ang bisita na mag-drawing ng isang bagay na nagpapadama sa kanila ng kaligtasan. Kumuha si Juan ng Crayola at yumuko kasama sina Lia at Clara. Ano ang dapat nating i-drawing? Tanong niya. Nakatingin sa kanilang dalawa. Itinaas ni Lia ang kanyang ulo. Ang pamilya natin. Tumingin si Clara kay Juan, hindi sigurado, ngunit binigyan niya ito ngang pinakamalit na tango. Mahinahon, nakakapanatak, makasama, sila ay nag-sketch. Iginuhit ni Lia ang kanyang sarili sa gitna. Si Clara sa isang gilid, si Juan sa kabila. Kinulayan ni Clara ang kalangitan, nagdakdak si Juan ng nga puno, at kinulayan ni Lia ang kanilang nga damit ng ligaw at masayang nga kulay. Isang malapit na photographer ang kumuha ng isang tiyandit na larawan.
Sasabihin niya kalaunan na ito ang pinakamakataong sandali na nakuha niya sa kanyang nga taon, ng pagka-cover ng mga corporate event. Habang papalapit ang pagtatapos ng kaganapan, nabawasan ang mga tao, nililigpit ng nga bata ang kanilang nga likhang sining, tinutupi nga voluntaryo ang nga mesa. Nawala sandali si Juan. Pagkatapos ay bumalik na may hawak na isang manipis na nakabalot na canvas. Mayroon akong para sa iyo, sabi niya kay Clara. Iniabot ito. Kinuha niya ito ng may peg-ailinlangan. Dahan-dahang tinatanggal ang brown na papel. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang hininga. Ito ay isang painting na ginawa sa malambot na watercolors. Agad na pamilyar ang eksena. Isang mesa sa kapihan, tatlong figura na makakasamang nakaupo, si Clara na marahang nakangiti, si Lia na tumatawa na nakatinggala, at si Juan na nakatingin sa kanilang dalawa na may ekspresyon ng tahimik na pakamangha. Sa ibaba, sa sulat kamay ni Juan, nakasulat, ang araw na natanong siya, binago ang buhay ko, nangingini ang nga kamay ni Clara. Tumingala siya, namumuo na ang luha sa kanyang nga mata, wala nang sinabi si Juan. Tumayo lang siya doon, bukas at walang itinatago. Sumilip si Lia sa painting. Tayo yan, sabi niya. Tumawa si Clara sa gitna ng maluha, niyakap si Lia, at pagkatapos ay inabot ang kamay ni Juan, hinila siya sa yakap. Silang tatlo ay nakatayo roon, balot sa isang katahimikan, na iba sa katahimikan ng kanilang unang pakikita. Ito ay init, pag-unawa, at isang bagay na mapanganib, na malapit sa walang hanggan. Sa sandaling iyon, may natanto si Clara. Ang pag-ibig ay hindi palaging dumarating sa mga engrandeng deklarasyon o dramatikong kilos. Minsan ito ay isang bata na tinatawag kang mumisa harap ng mga estranghero. Minsan ito ay isang lalaking nagpipintangang isang alaala sa halip na mag-alok ng bulaklak. At minsan ito ay simpleng nakikita. Tunay na nakikita. Sa unang pakakataon sa lupngang maraming taon. Ang bagyo ay hindi nakmula sa mga tabloid sa pakakataong ito, kundi mula sa nga pader ngang sariling kumpanya ni Juan. Ang nga bulong ay naging nga email. Ang mga email ay naging mga pulong sa saradong pinto. Nag-alala ang board of directors. Nag-alala na ang relasyon ni Juan sa isang ordinaryong babae ay nakakasira sa imahe ng legacy ng kumpanya, sa profesionalismo nito, sa maingat na inalaga ang pampublikong mukha nito. Hindi nila binanggit ang kanyang pangalan, ngunit lahat sila ay tumutukoy kay Clara. Narinig ni Juan ang nga salita, ngunit ang nakita lamang niya ay ang drawing ni Lia na nakasabit sa kanyang opisina. Tatlong stick figure na makakahawa kamay sa ilalim ng araw na may isang baluktot na puso na iginuhit sa itaas. Nang gabing iyon, pumunta si Clara sa kanyang apartment. Ang kanyang mukha ay tahimik, maalalahanin hindi galit, sumusuko na lang. Narinig ko, mahina niyang sabi. Tumango si Juan. Huminga siya ng malalim, kinakabahang pinaksalikop ang magaliri. Siguro mas mabuti kung aatras na ako. Ayokong ako ang maging dahilan kung bakit mawawala ang lahat na iyong pinahirapan. Matagal siyang tiningnan nito, hindi ikaw ang dahilan kung bakit ko ito pinahirapan. Si Lia ang dahilan. At ngayon, kasama ka na rin. Sinubukan ni Clara na maksalita, ngunit marahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Nakaroon na akong yaman, kapangyarihan, lahat ng tamang litrato sa Forbes, patuloy niya. Pero ang tanging pagkakataon na naramdaman kung mayaman ako ay nung pinapanut, kitang magdrawing ng paru-paro kasama si Lia sa parke. Napakurap siya, nagbabantang tumulo ang ngaluha. Juan, walang sinuman? Sabi niya ng mas matatak ngayon, ang pwedeng hilingin sa akin na pumili sa pagitan ng aking anak at ng babaeng tinatawag niyang mommy. Noong linggong iyon, nagdaos si Juan ng isang press conference. Hindi para ipagtanggol ang kanyang sarili, kundi para ipahayag kung saan siya nakatayo. Hindi ako hihingi ng tawad, malinaw niyang sinabi sa mga kamera, sa pakbuangang isang pamilya.
At kung iyon ang ikawawala ng nga shareholder na mas pinahahalagahan ang panlabas na anyo kaysa sa mga tao, kung gayon, ganun na nga. Ang kumpanyang ito ay itinatak upang suportahan ang inobasyon, katapatan, at epekto. Dinadala ni Clara ang lahat ng tatlong iyon sa aking buhay at sa buhay nga aking anak. Ang media na laging gutom ay umasangan drama, ngunit sa halip ay nakahanap sila ngang isang bagay na mas bihira, sinseridad. Ang footage ni Juan na nagsasalita ay umikot sa iba't ibang platform. Bumuhos ang nga komento, hindi ngang iskandalo, kundi ngang suporta. Sana ang CEO ko ay ganito magsalita tungkol sa mga tao. Higit pa siya sa isang negosyante. Isa siyang ama, isang tao. Clara, sinusuportahan ka namin? Dumating ang nga sulat sa studio kung saan dating nagtrabaho si Clara. May drawing mula sa mga bata, matala mula sa mga ina, mga estranghero na may nakita sa kanya na nakilala nila sa kanilang sarili. Pagsapit ngang katapusan ng linggo, maging ang board ngang kumpanya ay lumambot. Naging matatak ang presyo ngang nga stock. Tumaas ang tiwalang publiko, ngunit wala sa mga iyon ang kasing halaga ngang sandaling umuwi si Juan at nakita sina Clara at Lia na nagtatayo ngang isang kuta mula sa mga unan. Tahimik siyang tumayo sa pinto na pinapanot sila. Nakasuot si Clara nga, isa sa kanyang mga damit. Punong marker ang mabraso ni Lia. Nagtatawanan sila. Tumingin si Clara. Nakita siya at ngumiti. Hindi ang mahiyain na ngiti ng kanilang unang pagkikita sa kapihan, kundi ang uri na nagmumula sa pagkaalam na kabilang ka. Pumasok si Juan, lumuhod, at niyakap silang dalawa. Walang press, walang board, walang spotlight, isang lalaki lamang, ang babaeng nagligtas sa kanya, at ang maliit na boses na tumawak sa kanyang mami bago pa man ito maging opisyal. Ang hangin ay puno nga bulaklak nga huling bahagi ng taksibol at ang marahang pagaspas ngang mapuno habang nagsimulang dumating ang nga bisita sa parke. Isang tahimik na sulok ng lungsod kung saan isang picnic blanket at isang natapong kahon ng makrayola ang minsang muling nagsulat ng takbo ngang tatlong buhay. Ngayon, mga puting upuan ang nakahanay sa damuhan, mga kumikinang na ilaw ang nakasabit sa pagitan ng gapuno, at sa mismong lugar kung saan isang maliit na batang babae ang dating nakabot ng isang crayon drawing na may pamagat na pamilya ko, isang maliit na arko na gawa sa kahoy ang nakatayo, nababalutan ngang malambot na cream na tela at baby's breath. Si Lia ang unang lumitaw. Nakasuot siyang isang malambot na rosas na bestida na may satin na laso. Ang kanyang makulot ay tumatalbok habang lumalakat siya sa pagitan ng ngahanay. Ang kagalakan ay nagniningning mula sa kanyang buong pagkatao. Isang maliit na basket nga mga talulot ang nakasabit sa kanyang braso. At habang inihahagis niya ang mga ito sa hangin, ngumiti siya ng may layunin. Narito na ang flower girl. May bumulong at sinundan ito ngang tawanan. Pagkatapos ay nakbago ang musika. Humagbang si Clara sa damuhan. Ang kanyang bestida ay simple. Malambot na ivory silk na lumulutang sa itaas lamang ngang kanyang nga bukong-bukong. Ang kanyang buhok ay marahang nakalaylay sa maluwag na alon sa paligid ng kanyang nga balikat. Wala siyang dalang buket. Tanging ang hitsurangang. Isang taong naglalakat patungo sa isang bagay na matagal na niyang hinihintay na paniwalaan. Nahintay si Juan sa ilalim ng arko. Plansado ang kanyang suit ngunit hindi matigas. Nang makita niya ito, napigil ang kanyang hininga. Hindi dahil sa ganda ng kanyang bestida, kundi dahil sa tahimik na katiyakan sa kanyang nga mata. Pagdating niya sa kanya, tumayo si Lia sa pagitan nila. Hawak ang kanilang nga kamay. Tumingin siya sa mga bisita at sa isang boses na sapat lang na marinig ay dineklara. Ito ang mami at daddy ko. Nagtawanan ang lahat. Ang ilan ay may namumuo ng luha. Nasimulang masalita ang tagapangasiwa, ngunit bago ang nga panata, marahang itinaas ni Juan ang kanyang kamay. May gusto akong sabihin, sabi niya, lumingon sa mga bisita. Nasalita siya ng mahinahon. Isang taon na ang nakalipas, tumakbo si Lia sa isang kapihan. Hinawakan ang kamay ni Clara, at nagtanong, ikaw ba ang bago kong mommy? Hindi ko namalayan. Sa sandaling iyon, tinatanong niya ang tanong para sa aming dalawa. Humarap siya kay Clara. Hindi ko alam nun
kung gaano ko kalalim na kailangan din ang sagot. Mabilis na kumurap si Clara. Pinipigilan ang galuha. Kumapit si Lia sa kanyang tabi. Nagpalitan sila ng mapanata. Masalitang hindi nensayo, hindi dramatiko, ngunit tahimik at taos puso. Mga pangakong darating, makikinig. Magdodrawing ng mga bagong pahina ng buhay ng makasama. Isang tawa sa bawat pagkakataon. Pagkatapos ng halik, hinila ni Lia ang kanilang mga kamay. Oras na para sa cake. Naktawanan ang lahat. Silang tatlo ay tumayo sa maliit na wedding cake. Isang simpleng puting lika na may drawing ng 3 stick figure na ipininta sa gilid. Makahawak kamay, sabay nilang hiniwa ang unang piraso. Habang papalubog ang araw, nahati ngang ginintuang liwanag sa mga puno. Pumalakpak ang nga bisita at kumislap ang nga kamera. Ngunit hindi napansin ni Clara ang anuman sa mga ito. Lumuhod siya sa antas ni Lia. May binulong. At humagigik ang maliit na bata. Niyakap siya. Tiningan ni Juan silang dalawa. Ang kanyang asawa at ang kanyang anak. At alam niyang nasa kanya na ang lahat. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, may nagtanong kay Clara kung ano ang pakiramdam na sabihin. Oh, tinatanggap ko. Ngumiti siya. Malambot ang mga mata. Parang sagot sa isang tanong na hindi ko man lang alam na tinatanong ang puso ko. At mula sa masang iyon sa kapihan hanggang sa arkong kasal, nagsimula ang lahat sa isang maliit na kamay at isang inosenteng boses. Isang boses na nagtanong, "Ikaw ba ang bago kong mami?" Minsan ang tadhana ay hindi kumakatok. Bumubulong ito sa pamamagitan ngang bibig ngang gabata, nag-alok sa mga pusong may sapat na gulang ngang lakas ng loop na magsabi ngang, kung naantig ng kuwentong ito ang iyong puso. Isang kwento na nagsimula sa isang simple at inosenteng tanong at namulalak sa isang panghabambuhay na pangako. Inaanyayahan ka naming manatili para sa higit pa. Sa kwento ng kabutihan at pag-ibig, ipinagdiriwang namin ang matunay na damdamin, mga magiliw na simula, at ang tahimik na kapangyarihan ng koneksyon ng tao. Ang pag-ibig ay hindi laging dumarating na may mga engrandeng kilos. Minsan ito ay dumarating sa anyo ang isang maliit na batang babayi na nakaping, na bestida na nagtatanong ng nag-isang tanong na nagbabago sa lahat. Mag-subscribe ngayon at samahan kami para sa mas maraming nakakutunaw pusong. Mga kwento na nagpapaalala sa atin na ang kabutihan ay makapangyarihan at ang pag-ibig ay laging nakahanap ngang paraan